90W, nalusaw na rin, pero ang kasunod sa kanya na posibleng mag-emerge, binabantayan. Kaya patuloy na monsoon trap sa halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin magdudulot ng malakasang pag-ulan, lalo na sa kalurang bahagi pa rin ng bansa dahil pa rin sa umiiral na nahahatak na habagat patungo sa direksyon ni 99W. Kapapasok lamang 10 cm radio burst, tumama ngayon sa mundo at X-flare class na X1 yung solar flare tumama sa mundo ngayong umaga. Epekto ng mga radio blackout ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, July 14, 2024. Ang oras nating Boss Prime Maga, eksakto alas 11 na ng umaga. Patuloy na malakas ang pag-ulan lalo na sa silangang bahagi pa rin ng bansa natin, lalo na sa Northeastern Luzon na nakakaranas ng mga localized thunderstorms. At so far sa aking lightning detection system na detect na 78 total lightning strikes. As of 11, eksakto, ngayong umaga, eksakto din na nag-update yung aking lightning detection system. So ingat sa mga kababayan natin sa silangan ng Luzon, lalo na dyan sa bahagi po ng baybayin ng Palanan Isabela hanggang Kasiguran Aurora, kasama na ang ilang areas ng baybayin ng Cagayan Valley, dyan sa may bandang Santa Ana. Nakakaranas kayo ngayon dyan ng matitinding mga localized thunderstorms at ilang bahagi sa Southern Luzon, sa may bahagi ng Visayas, sa may Basbate, Cebu area at sa Mindanao dahil sa monsoon trough pa rin na umiiral at nahahatak na hanging habagat sa kanluran dahil nga po kay 99W na ito ay unti-unti nang kumikilos pahilagang kanluran banda papunta sa direksyon ng Hanoi, Vietnam. At kasalukuyan kapapasok lamang na space weather status natin, meron tayong X-class na kauna-unahang X-class category na solar flare ngayong buwan, X1.2 po ito. So unahin agad natin ito dahil nakapapasok na updates at makikita natin dito na kasabay ng 10 cm radio burst, inaasahan ang latest Pentecost of 238 SFU o solar flux units. Ano ba itong solar flux units ito para sa context? Para mas maintindihan natin, yung solar flux, yan yung flare na nagagaling sa pinakadila na lumalabas ng coronal mass ejection ng araw. Malawak yun at yung pagbuga na yun, nagdudulot po ng mas mataas na solar flux, which is nasusukat yan through solar flux unit. So at least maintindihan na natin yun. Yung pinakaparang corona nung araw, nung nag-burst siya, malawak yung inilabas niya. At sinusukat yun kung gaano kalaki yun. Yung latest Pentecost na tinatawag nila ay nasusukat through solar flux units po. According dito sa ating alert message, 238 po solar flux units ito. So tingnan natin dito na mararamdaman natin ang pagtaas yan. Hopefully hindi maka-apekto masyado sa ating solar photon flux. Dito kasi makaka-apekto yan. Sa ngayon hindi pa, so hintayin natin. Kung hindi ngayong araw, baka bukas po. Magdedepende yan sa pag-arrival mula sa solar wind. So kung titingnan natin dito, ay hindi pa gaano rekta sa Earth yung pagtama nito. Pero, so kung pagbabasahin natin dito, kung hindi man umabot ng 300, ang kanyang radial velocity at kilometer a second, pero yung kanyang D-region absorption predictions, base dito, courtesy of DOA, makita natin apektado ngayon ng malakas na epekto ng solar flare ang Southeast Asia kasama na ang Japan, China, Pilipinas at dito sa may bandang Indonesian Peninsula. So asahan natin na meron tayong minor X-ray flux ngayon na nararanasan ngayon sa mundo dito sa Southeast Asia na kasalukuyang tumatama. At sa mga nagtatanong kung ano magiging epekto nito, yung degraded frequency natin since above 35 MHz po. Kapag kaganyan po, napakababa at mahina o mababa yung ating band
high frequency conditions natin, between 10 meters to 80 meters po ang apektado nito. So kung titingnan natin yung significant potential impacts, yung portion kung saan natatamaan ng sunlit side ng Earth, which is damay nga po ang Pilipinas, ay magkakaroon ng mataas na subsolar point o yung pagbaba ng transmission mula sa mga satellites ngayon. May wide area blackout inaasahan o high frequency radio communication na maaaring tumagal ng mahigit isang oras. So, depende po. At inasa natin, base dito sa ating geophysical forecast, ngayong araw inaasahan hanggang G1 active na geomagnetic storm. At dahil sa epekto nga po ng radio blackout, nasa 60% sa loob ng 3 araw ang magiging forecast nito. At yung R2 levels in past 24 hours, pinakamalaki na since nung July 13 kahapon by AR1242. AR3738 pala, sorry. So, yung slight minor na asahan, manggagaling yan sa AR3738. At kung titingnan natin ang actual sa ating sunspots, yan, yung 3758, yan, yung malawak na cluster na yan. Bagamat hindi na 100% rekta sa Earth, pero yung malawak na burst nito ay mararamdaman pa rin sa Earth. At makikita natin yung daily sunspot number natin, kasalukuyang nasa 214 po yung lawak ng cluster ng sunspots nito. So, kaya pa rin magpang-abot. At yung X-flare na naranasan ngayong umaga, nag-start ito kaninang 10:23 AM, nag-maximum ito as X1.2, ngayong 10:34 AM at X1.2. So, kauna-unang X-flare ito ngayong month of July. At humina kaagad ito sa M6.4 nitong 10:48 AM ngayong umaga. So makikita natin sa ating graph, sa chart ay pumitik ito sa R3. So nag-high siya bigla pero agad-agad din itong bumaba. Kung titingnan natin in X-ray chart detail, at least medyo nag-normalize na yung functionality nito dahil madalas nagloloko ito eh. So makikita natin ay 1.27E4 o X1.27 po ang nag-maximize ito kaninang 10:34 AM nga po. Oras natin yan sa Pilipinas. So medyo madalas po na makakaranas tayo ng mga solar flare ngayong umaga. Dahil base dito ay naglalaro sa R2 to R3 yung X-ray flux o coronal mass ejection na nirelease ng haring araw. At antay na lamang natin yung epekto ng photon flux kung ito ay tataas. So, huli, hindi na po para hindi masyado makakadamage sa mga solar panels. Lalo na sa mga satellites at yung epekto nito sa mga astronauts sa International Space Station. Medyo delikado kasi sa kanila yan dahil sila ang rektang-rekta sa direkta ng photon flux niyan. So, yun lang pa po ang report natin sa ngayon sa Space Weather Observations. Ingat na lamang dahil asahan po magkakaroon ng mga interaction sa mga transmission dahil meron nga po tayong X-class solar flare na nararanasan sa Asia o Southeast Asia. Samantala sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at partly cloudy pa rin dito sa amin sa Caloocan dahil nga po sa epekto pa rin ng maulap na himpapurin hanggang southern part ng Luzon and the rest ng kalurang bahagi ng ating bansa. Asahan pa rin ang magiging maulan ha mga folks. Ingat sa makapagbaha. Samantala sa lowest temperature na itala na aking weather station sa Caloocan kaninang 5:50 AM nakapagtala kami ng lowest of 27.1 degrees Celsius. Kahapon bahagyang mataas ang aming air temperature 33.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:18 PM. So ibig sabihin lamang ay medyo mataas pa rin. At least danger level at 44.6 degrees Celsius ang aming naging heat index kahapon. So hindi naman masyadong matindi. At in past 24 hours naman, by PH extremes, nanguna naman sa napakamainit ang Apari. At asahan pa rin ngayong araw yan sa extreme ng Luzon na mas mainit ang temperatura ha. So huwag pa rin kayong magpa-dehydrate. Bagamat dito sa may silangang bahagi nga po ng Cagayan Valley, medyo may mga thunderstorms po tayo dyan. So ingat pa rin mga folks. So 36.6 degrees Celsius ang naitala sa Apari in past 24 hours. Sa lowest temperature naman kahapon, o since kahapon, ang lowest na itala sa Baguio City ay 17.8 degrees Celsius. Almost stationary. Sa Inulan naman, ang Malay-Balay Bukidnon, nakaranas ng 58 mm na total rainfall. Well, dahil nga po sa maghapon na nagkaroon dyan ng surface trough
na shallow mula kay 90W na ngayon araw ay totally na-dissolve na nga po mga folks. Gaya nating report ng mga kahapon at nung isang araw ay hindi rin naman at o mababa o maliit ang tsansa na mag-isang active low pressure area at maaaring mag-embed o mag-maintain lamang yan as surface trap, which is nangyari nga po kahapon at tuloy na itong nag-dissolve ngayong araw. Kaya lang merong papalit sa kanya, which is ibabalita natin may konti. At makikita natin sa ating warning conditions, wala na po si 90W, inalis na po sa aking tropical cyclone sector. Si 99W na lamang, nananatiling nasa invest. Bagamat kay Japan Meteorological Agency, itinaas na nila ito as tropical depression. Pero wala pa itong masyadong international name dahil hindi pa nagbabago yung wind speed niya sa ngayon habang kumikilos palapit ng Hanoi, Vietnam. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na nasa 71%. Katamtaman po ang ating outside relative humidity base sa aking weather station sa Caloocan at 4% itong ibinaba since last hour. Medyo mababa pa rin ang atmospheric pressure natin na detect yung presence ni 99W di sa may kanluran. Sa ngayon at 1,006 hectopascals ang aming atmospheric pressure dito sa Caloocan at stay dito since last hour. So 1,006, 1,007 hectopascals, ibig sabihin medyo thunderstormy tayo ngayon dito sa Pilipinas. Maaari, kalimitan dyan sa may kanlurang bahagi pa rin ng bansa, epekto pa rin ng southwest monsoon na nahahatak. At low tide status, kasalukuyan medyo low tide pa po tayo. At bagamat tumaas ito mamayang 3:14 PM, hindi naman sobrang mataas ito dahil kung titingnan natin sa actual tide level, ay maximum of 0.7 meters lamang ang asahan natin na pinaka-highest o high tide mamayang 4:49 PM, inaasahan na sa 0.7 lamang ang pinaka-high tide dito mamaya. So, pwede pa lumayag, kaya lang ingat po, lalo na sa may bandang West Philippine Sea, dyan sa may kalurang bahagi, lalo na sa Mimimaropa, dahil asahan ng mabugso ang hangin dyan, dahil sa nahahatak na southwest monsoon pa rin. Kaya ingat po sa mga kababayan natin. At sa mga malilit nating mangingisda, dahil napabalitaan ko, mayroon yatang na-disgrasya dyan, na umano'y na binangga daw ng isang Chinese vessel o ng carrier. Hindi ko alam kung Coast Guard yun or commercial transport shipping lamang ng China. So, ingat na lamang sa mga kababayan natin, lalo na mga papalaot ngayon dyan sa may bandang kanluran. Despite na hindi sobrang taas ang ating high tide, expected ang mataas naman na alon at bugso ng hangin. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:34 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:29 PM at ang ating first quarter pa rin na 52% illuminated ay so far ay magmo-moonrise pa lamang ito maya-mayang konti ngayong 12:08 PM pa magmo-moonrise at inasang kinabukasan na ng madaling araw 12:01 AM naman ito lulubog. So wala pa, negative 8 degrees pa lamang yung moon elevation. So, hindi pa siya totally nagmo-moonrise mamayang 12:08 pa. At sa ating local weather outlook, para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, asahan na magiging partly cloudy pa rin ang ating maghapon at patuloy na localized thunderstorms. Ingat po sa mga pagbaha, lalo na sa apektadong lugar sa kanluran, sa Visayas at sa bahagi po ng kanlurang bahagi ng Mindanao. At sa east portions naman, dahil sa nag-emerge na naman ang isang bagong shallow trough, na posibleng mag-iisang invest na rin ito dahil candidate na rin siya as invest ayon sa ating tropical cyclone assessment monitoring. So, antay-antay na lamang mga folks. At 100% chances ang pag-ulan pa rin ngayon. Ingat po sa mga pagbaha. At bukas, ganun din ang asahan na may 94% chance ang pag-ulan at asahan pa rin ang maghapon na mga localized thunderstorms lalo na dyan sa apektadong lugar sa katimugang parte ng bansa. Maliban lamang sa extreme na Luzon na mas mainit at maalinsangan ang mas nararamdaman ng mga taga-Tuguegarao at Apari. Bagamat sa may kanluran nga, medyo may localized thunderstorms na umiiral dyan. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita nga po natin mula dito kay 99W sa may kanlurang bahagi, sa may bandang karagatan na ng Vietnam at kumikilos pa ilagang kanluran. At kung mapapansin ninyo mga folks, yung ating southwest monsoon dito sa may kanluran ng Mimaropa, unti-unti nang humahatak
patungo dito kay 99W, yung low pressure area dyan. At dahil sa nahahatak dyan, unti-unti, bahagyang lalayo, unti-unti, yung mga kaulapan dito. Pero kasalukuyan ay medyo umiepekto pa rin yung southwest monsoon dito sa may bandang Palawan area and the rest ng Mimaropa. So ingat po sa mga kababayan natin na asahan na malakas ang pag-ulan ang umiiral ngayon sa inyo habang hinahatak ni 99W palayo. Dito naman sa ilagang kasilangan ng ating bansa sa Maixiling Luzon, nakakaranas din ng clusterized na moderate na heavy rain showers. Abong bahagi sa baybayin ng bandang Sierra Madre Line at sa may baybayin ng Cagayan Valley. Mula dito sa may bandang Santa Ana, pababa na yun ng Iliagan, Isabela, Kasiguran, hanggang dyan sa may Baler, and all the way hanggang Southern Luzon na nga po. Dito naman sa Kanluran, patuloy na medyo katamtaman, medyo maaraw, pero maya-maya makakaranas kayo ng medyo overcasting gloomy at maya-maya magiging maulap at asahan din ang isolated rain showers. So medyo mas mataas ang temperatura ngayon dyan sa bahagi nga po ng extreme Lolo Luzon, maliban na lamang sa may bandang dito, sa may bandang Palanan Isabela nga po, din nakakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Makikita natin dito mababa ang temperatura sa may bahagi ng Kawayan City at Etiague dahil nga po sa ang silangang bahagi ng Lolo Luzon nakakaranas ng mga localized thunderstorms. Pero pagdating sa may bandang Ilocos Norte sa Pagudpod, kasama na ilang areas ng Apari, pababa ng Lawag hanggang La Union ay medyo mainit at katamtaman ang lagay ng panahon ninyo dyan. So asahan ng medyo mataas sa temperatura ha. At kung titingnan natin sa heavy rain potential, halos hindi pa naaabutan ng kaulapan ang bahagi na ito ng Ilocos region. Pero mula sa may bandang Pangasinan ay nagiging maulap na po, overcast and gloomy hanggang sa may kanlurang bahagi ng Zambales. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at papasok ng Central Luzon hanggang Metro Manila, nagiging overcast and gloomy na po tayo dyan at medyo haze dahil sa medyo malawak na kaulapan na accumulated mula sa kanluran at silangan na transmission o changing ng ang tawag dito, yung transmission ng init at lamig sa pagitan, kaya nagkakaroon ng accumulated na trough dito sa may silangan at southwest monsoon naman sa kanluran. So, asahan ang mula sa Metro Manila pababa ng Calabarzon area and the rest ng Southern Luzon, magiging mas maulap po ang ating himpapurin at asahan ang scattered rain showers and localized thunderstorms. So, hindi natin masyado isa-isahin ang bahagi ng Calabarzon, pababa na yan ang buong Bicol region at Southern Luzon area dahil kitang-kita naman sa satellite imagery ang makapal na kaulapan nito na nagdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Kabilang na ang buong Visayas, hindi na natin isa-isahin yan dahil malinaw naman sa ating satellite imagery ang kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan sa buong bahagi ng Visayas. Moderate and heavy rain showers ang umiiral mula sa silangang bahagi ng Eastern Visayas hanggang kanluran na po yan sa may bandang Panay Island. Pagdala po ng pananggalang at ingat sa mga pagbaha dahil asahan ang malakas ang pag-ulan na clusterized heavy rain showers lalo na sa may Eastern Samar at Leyte areas. Pababa na yan ng bandang silangan ng Surigao del Norte and the rest ng Caraga sa may Mindanao. Asahan ang moderate na heavy rain showers. Ingat po sa pagbaha. All the way pababa na yan ng Davao de Oro area, Davao Oriental, kasama na ang buong bahagi ng Bukidnon, Northern Mindanao, Lanao del Sur at Lanao del Norte, and the rest ng Zamboanga Peninsula. Asahan po mga maulap na yung papurin ngayon dyan at asahan ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Dahil inuulit natin, yung na-dissolve na remnants ni 90W ay unti-unti nang humahalo dito sa panibagong convergence na namubuo sa may silangan ng Mindanao, bandang Palaw na naman, at inaasahan natin o mataas na po. More than 50% na po ang inaasahan na anomaly niyan. So maaaring tawagin na yan sa aking tropical cyclone sector, biglang sipre 91W. So abang-abang na lamang yan mga folks. At maaaring ito na yung pinapakita ng mga forecast na kikilos pa hilagang kanluran patungo sa direksyon ng Eastern Visayas or Bicol region sa mga susunod na araw kung sakaling magpatuloy yung upward low convection and alok ng kanyang circulation. Unless mag-organize, makakakilos yan pahilagang kanluran. Pero kung hindi naman, manatiling isang disorganized lamang na trough na magbubunsod ng malawakang pag-ulan sa may Eastern Mindanao at Eastern Visayas sa mga susunod na araw. Mga folks, so abang-abang na lamang at malamang ay may magtatanong na naman sa akin ng mga weather bloggers. Pakiusap lang, nire-report na ninyo, huwag na po tayo magtanong dahil nagmumukha po tayong mga mahirap man sabihin
parang niloloko ninyo inyong mga sarili kasi nag-uulat kayo, at the same time nagtatanong pa kayo ng ibang scoop sa mga ibang weather vloggers. Magkaroon kayo ng tiwala sa inyong mga sarili dahil pare-pareho tayong nag-share o naghahayag ng ating mga ulat panahon kahit na hindi official para man lang mas maintindihan ng maigi ng ating mga kababayan. So balik tayo dito at since disorganized pa nga po yung isang shallow na convergence dito ay titingnan natin kung nagkakaroon na ng upward low convection dahil kung titingnan natin sa infrared CVE or convective storm ay medyo mataas na yung convective storm dito sa may bandang Palao, yung upward convection. Pero hindi pa kasi siya pulido na nagkakaroon ng upward circulation kaya nanatiling medyo disorganized pa rin siya. Pero mataas na po yung upward convection at yung kanyang divergence, mataas na. So malawakan po ang mga pag-ulan yan, matitindi, just in case na lumapit ito sa kalupaan sa silangan nga po ng Mindanao at Eastern Visayas sa mga susunod pang mga araw. So abang-abang. Kung papabasa naman natin ang tropical cyclone advisories and forecast mula sa iba't ibang weather agencies at sa aking automated ensemble forecast system, mula dito kay Joint Typhoon Weather Sensors na natiling medium pa rin yung kanilang forecast dito kay 99W pero hindi na masyadong concern yan sa atin sa Pilipinas dahil hindi na masyado makaka-apekto yan. At gaya natin inasahan, tinaas na nga ito ni Japan Meteorological Agency into tropical depression category at 1,002 hectopascals central air pressure. Pero dahil malayo na ito sa teritoryo ng Pilipinas, maapekto na lamang tayo sa nahahatak na habagat so hindi natin masyado concern kundi yung nabinabantay natin dito sa may silangan bahagi ng ating bansa ang ating binabantayan. Mula sa aking automatic global ensemble forecast, in detail, makikita natin mula kay 99W na ipinapakita dito ng ensemble forecast track ay maapektuhan ang Vietnam, lalo na dito sa may silangang bahagi ng Dongha at Hue, according dito, at kikilos ito pa northwestward. So maaring lumihis pa ito ng Hanoi, Vietnam, pero maapektuhan ang Dan Hue, Dongha at Hue, kabilang na anda ng just in case na pumasok yung cone of uncertainty niya. Dahil malawak ang cone of uncertainty ng sirkulasyon just in case, maapektuhan ng area na yan. So sa mga kababayan natin sa Vietnam, na mga OFW natin, ingat po dahil asahan na above 100 mm ang dalang ulan nito, mga folks. Pero kung titingnan natin, hindi masyado epektado ang bansa dahil wala ito sa teritoryo ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, kung sisilipin naman natin yung tropical cyclone disturbance para malaman natin yung actual na lokasyon at bilis ni 99W. So far as of 11:30 AM ay nasa maximum sustained wind na ito in 1 minute average at 37 km per hour at bugsong umabot ng 46 km per hour. Kung sa Pilipinas, pasok na yan sa tropical depression category. Central air pressure, 1,001 hectopascals po at kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 12 km an hour. Malayo na ito sa teritoryo ng Pilipinas. At wala na po si 90W, gaya nating sinasabi, at itong natitira na lamang nito sa ating other agency analysis, real-time monitoring, ay inaantay na lamang ang 6 to 12 hour period para matanggal ito dito sa aking tropical monitoring. Pero considered, dissolved na po yan at hindi na po significantly magkakaroon ng further intensification. Kung titingnan naman natin sa ibang mga tracks, yan, dito sa infirmary ay tinanggal na nga po ng aking sector, C90W, at aggressive na lamang itong C99W. So, yun po ang kasalukuyang computer-generated tropical cyclone sector natin. At kung pagbabasin naman natin ang global assessment monitoring natin para sa lagay ng possible na C91W, mula dito sa ating current tropical cyclone forecast prediction system na ginagamit sa ating West Pacific Basin, makikita po, napakataas na po at 90%. So, anytime itataas na yan as 91W. Ayan o, kitang-kita na. Mula sa ating 24-hour anomaly, tropical cyclone forecast prediction, nasa above 60% na po yung probability. Ibig sabihin, pwede na siyang itawag as 91W. Antayin na lang natin yung tropical cyclone sector within 6 hour to 12 hour period na magkakaroon ng constant circulation despite na disorganized siya,
ay maaari na rin itong itaas shallow low pressure area maya-maya. So tingnan natin. At sa susunod na 24 to 48 hours manatiling mataas ito at magkakaroon ng intact yung kanyang disorganized circulation, pero titingnan natin kung magkakaroon na to ng complete organized circulation niya sa susunod na 24 oras. So tingnan na lamang natin. At makikita natin medyo mayroon pang bumubuntot sa kanya dito sa may bandang north ng Papua New Guinea, sa silangan pa rin ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility along Intertropical Convergence Line. So medyo may nanganganak dito na dumudugtong dito sa convective circulation nito na si Pre 91W just in case. So kung magkakasunod ito, tingnan natin kung maghahalo yan o magkakaroon ng separate circulation. Abang-abang na lamang mga folks sa next updates. At mula sa ating global spectral model, kung titingnan naman natin dito habang kumikilos pahilaga itong bagong convective circulation natin na kung sakali maging si 91W, ay yung bumubuntot sa kanya na karugtong ay mukhang mabubuo according dito sa ating global spectral model na may susunod sa kanya. So medyo alanganin pa yung progress base sa kanyang 925 hectopascals wind speed and direction. Pero hindi natin nakikitaan na nagkakaroon ng intensification o umabot man lang ng tropical depression. So tingnan natin, may mahaba pa ang oras within 55 hour pa. Sa ngayon ay nireset natin within 55 hour period dahil nag-enhance na siya more than 55% yung anomaly. So balik sa 55 hour period tayo or aabutin ng within 120 hour period yung observation dahil mabagal yung progress. Magdedepende pa rin sa steering environment dahil medyo meron pa rin range of high pressure area dito bagamat mapakalayo na. Kung pagbabasahin natin yung mean sea level pressure, medyo mahina-hina yung parte dito ng range of high pressure area dito sa may bandang south ng Japan. At least malayo-layo yung high pressure area, malaki na ang pagkakataon pa rin na magkakaroon ng succession development ng mga low pressure area dito sa silangan ng bansa. Bagamat neutral ang sea surface temperature natin at 27 to 28 degrees Celsius, hindi masyado mataas para magkaroon ng mataas na rapid intensification ng anumang low pressure systems na nabubuo dito along Intertropical Convergence Line. So malinaw po yan mga folks sa magtatanong bakit mabagal ang development ng mga low pressure area natin ngayon. Dahil kung babalikan ninyo yung ating ENSO, sea surface temperature natin, nasa inactive state pa po tayo mga folks. At kung napanood ninyo sa balita at itinaas na nga ni Pag-asa kahapon na magkakaroon nga ng delay sa development ng La Nina, which is July 9 ko pa po yan ni-report. Pinaliwanag ko na po na magkakaroon tayo ng delay sa development ng La Nina phenomenon. So mahaba-haba po yung ating inactive state dito sa karagatan ng ating dagat Pasipiko. Kaya kung may mabubuo mga low pressure area, medyo puro alanganin na magkakaroon ng rapid intensification dito sa karagatan ng dagat Pasipiko natin. Dahil naka-neutral po kasi ang temperatura ng dagat at hindi masyado mataas ang temperatura. Dahil wala nga po tayong La Nina o El Nino sa ngayon, kaya na ang temperatura sa karagatan naglalaro lamang around 25 to 27 degrees Celsius ang expected sea surface temperature natin dyan, yung oceanic heat content. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit mabagal ang development ng mga tropical cyclones. Pinaliwanag ko na yan since January pa nitong taon na kapag nagkaroon tayo ng inactive state sa karagatan ng dagat Pasipiko, bumabagal po ang progress ng rapid intensification ng anumang low pressure systems. Kung titingnan nyo sa mga ibang mga meteorologists dyan, papaliwanag nila sa inyo at sasabihin sa inyo na totoo na kapag nasa neutral state po tayo, mabagal ang rapid intensification ng anumang mabubuong low pressure systems along Intertropical Convergence Line. So maliwanag yan mga folks wag na tayong magtaka kung bakit mabagal ang development ng mga bagyo sa Pilipinas. Hindi po yan dahil sa epekto ng La Nina, dahil unuulit ko, wala pa po tayong La Nina mga folks. Mararamdaman pa natin ang development ng La Nina by September to October o October to November pa, last quarter ngayong taon pa. So medyo mas delay po. Medyo late na magkakaroon tayo ng La Nina. Yun po ang simpleng paliwanag dyan.
So sa ngayon ay pinakamababang atmospheric pressure ay nasa 1,008 hectopascals pa rin. Yung kasunod ni 90W, ayan. So mukhang shallow trough pa rin ang ipinapakita ng global spectral model natin through mean sea level pressure. So at least malinaw sa atin na kung sakaling hindi yan maging invest, maaaring manatili pa uli ito as trap na magdadala naman ng matitinding pag-ulan sa silangang bahagi ng ating bansa na ating babantayin. Mula naman sa ating mga computer models, mula sa GFS, makikita natin shallow trough ang pinapakita dito. Pero may bumubuntot nga po kay pre-91W na susunod sa kanya according dito. So mukhang ipinapakita na mayroong kasunod pa itong shallow circulation na binabantay natin after 90W. Ayan. Pero malayo naman ang ipinapakita nito at very disorganized pa yung development ng low pressure systems nito. Pero maliwanag dito na shallow trough lamang ang ipinapakita ng development at mula kay ECNWF naman, makikita na shallow circulation din ang pinapakita ditong bagong convective circulation dito sa may silangan ng Mindanao. So, since bumababa ng 1,005 hectopascals according dito sa computer models, posible pa rin ito itaas as invest, pero disorganized nga lang ang magiging galaw niya habang kumikilos pa hilagang kanluran. So, medyo alanganin pa rin. At kay NABGEM naman na mas aggressive, pinapakita naman dito na umabot sa tropical depression ang pinapakita ng computer models ni NABGEM. So, napaka-insignificant ng forecast na ito. Pero kung pagbabase naman natin yung galaw niya, kikilos ito pahilagang kanluran na aabutin ang silangan ng Eastern Samar at Bicol region na maapektuhan. Lalo na dito, maaaring tumama pa sa may bandang Catanduanes, yung pinaka-sentro niya. You know? At magtatabers pa sa Luzon, sa Central Luzon, at lalabas dito sa may bandang Ilocos Sur, yung tagus nitong low pressure area na ito. Pero dito, napaka-aggressive nung sirkulasyon niya, na naging tropical depression pa nga po at umaabot pa ng severe tropical storm. So medyo hindi makatotohanan yung ipinapakita muna ni NABGEM, pero yung galaw niya, maaring magiging significant basis ng pagkilos itong susunod na convective circulation. Sa iba namang mga agencies ay trough lamang o shallow trough lang din ang pinapakita. So, 4 versus 1 kay NABGEM, lumalabas ay shallow circulation ang mas nangungunang forecast na ipinapakita dito. Pero abangan natin dahil may anytime pa na maaaring magbago yung convective circulation niya habang ito ay nasa karagatan pa. Magdedepende lamang sa steering environment pa rin na magre-regulate sa kanyang development. So, yun lamang po ang magiging analysis natin dito sa susunod na possible invest after 90W. Malinaw nga lang na mataas na ang kanyang tsansa na maging invest according dito sa ating tropical cyclone forecast prediction anomaly gamit ang ating West Pacific Basin. O, kamusta ulit natin si Angat Dam? Well, bad news pa rin. Patuloy pa rin ang pagbagsak ng level ni Angat Dam mula sa 173.45 kahapon. Ngayong araw ay nasa 173.16 meters na lamang, which is umabot na po sa very critical na negative 7.88 meters. So inasahan bukas, aabot na sa negative 8 meter ang napaka-critical rule curve ni Angat Dam. So patuloy pa rin ang pagbagsak despite na mga inuulan ng madalas sa parte nga po ng bansa natin. Hindi lang masyado sa extreme ng Luzon kaya hindi masyado na napupunuan ng husto itong si Angat Dam. At ganoon din kay Magat Dam, patuloy pa rin ang mababang level ni Magat Dam. Kaya lang kung sisilipin natin dito, naglalaro lamang sa 175.6 meters mula kahapon sa 175.7 meters. So bumababa pa rin yung level ni Magat Dam at kay Angat Dam naman ay patuloy pa rin ang pagbagsak nito. So kung ito total natin sa mga nakaraang buwan, ay pinakamababang ibinabagsak kay Angat Dam kumpara sa lahat ng dams sa Pilipinas. Napaka-bad news pa rin talaga ang ating krisis sa level ng ating tubig. So, despite nito, patuloy pa rin na magiging krisis at tayo sa tubig at tipid-tipid lamang din asahan, magkakaroon pa rin ng continuous rotational cut-off sa supply ng tubig sa Metro Manila. Dahil ang Angat Dam isa sa pinakapangunahing distributor ng ating NAWASA sa NCR. Samantala sa ulat Dol, so far wala namang nadedetect na malakas-lakas na pagyanig mula sa aking seismometer
device sa Caloocan. So, kalmado naman. Nakikita natin dito sa ating seismograph image na kalmado naman so far ang nadidetect. Pero kung pagbabasa naman natin sa data feed mula kay PBOX, mula kaninang 12 AM, may isang magnitude 4.4 na naitala dito sa may bandang southeast pa rin ng municipality ng Sarangani. So, malayo-layo naman sa kalupaan, kaya lang magnitude 4.4 ito na may epicentral depth of 21 km. Naganap ito kaninang 12 AM ng madaling araw. So, halos Balot Island pa rin ang lokasyon nito sa Davao Occidental. After nyan, wala namang sumunod sa kanya na magnitude 4 pataas, pero marami-rami na rin ang mga mahihinang pagyanig sa bansa. Kung titingnan naman natin yung total earthquakes natin, since nadagdagan na naman yung ating magnitude 4 plus, ngayong araw, yan, iloload natin. So, sa mga kababayan natin, gusto malaman ng historical, kitang-kita, makikita ninyo dito sa ating annual monthly earthquake records at yearly historical earthquakes. Pwede niyo pong malaman yung mga nakaraang earthquakes nasa record system ni PBOX. Ito pa lamang yung available record systems ni PBOX mula 2018. Pero at least malalaman ninyo ang kada month and yearly na total earthquakes. At kung dito naman sa ating monthly earthquakes natin for the month of July 2024, yan, iloload natin. So, nasa total of 522 total earthquakes na po tayo. 488 dito is magnitude 2.0 pataas. 31 na po ang ating magnitude 4.0, which is yung latest nga po dun sa baybad ng Balot na naman sa General Santos, Davao Occidental pa rin. Magnitude 4.4 nga po, yung pinaka-latest. So, nakaka-31 na po tayo na magnitude 4.0 at nanatiling dalawa ang ating magnitude 4.0 at isang magnitude 7.0 na kauna-unahang pinakamalakas ngayong buwan. So, yun lamang po at nasa lagpas na tayo ng 500 plus na total earthquakes o 522 to be exact. Ngayon, sa mga gustong malaman na nagtatanong na naman, ilan ba ang total earthquakes na ngayon natin? Mula January hanggang July 2024, well, i-load po natin ang all. Yan, makikita dito all. Ibig sabihin, mula January yan hanggang July 2024. At kung titingnan ninyo, napakarami na po. Oh, grabe ang mga paglindol natin. Ngayong taon, dalawa na ang ating magnitude 7.0. Total earthquakes natin from January hanggang July 2024, nasa total of 7,490 earthquakes na po tayo mga folks. 7,114 dito is magnitude 2.0, 332 dito is magnitude 4.0, 39 sa magnitude 5.0 pataas, 3 ang ating magnitude 6, at 2 ang magnitude 7.0. So, ito yung noong April 3, 2024, magnitude 7.5 ito, pero nasa Taiwan naman ito. Malayong malayo sa bansa, pero pinasok pa rin ni PBOX. At nitong July 11, dito sa may southwest ng Palimbang, Sultan Kudarat. Sa karagatan ng Sultan Kudarat, magnitude 7.1. Kung kukumpara ninyo noong April 3, ay halos 10 km lamang ang lalim, kaya grabe ang naging damages dyan sa Taiwan. Hindi kagaya nito sa may bandang Sultan Kudarat, despite na magnitude 7 siya, malalim naman masyado yung epicentral depth niya at 686 km, which is binago na naman ni PBOX. Mula sa 700 something, ngayon 686 km na. Pero napakalalim pa rin yan, kaya hindi nagkaroon ng matinding damages o nagkaroon man lang ng slight na tsunami o nagkaroon ng pagtaas ng tsunami warning sa karagatan sa may bandang Mindanao. So, swertihan pa rin at malalim-lalim ito. Hindi kagaya sa may bandang Taiwan na napakababaw lamang ang epicentral depth, kaya grabe ang naging damages dyan sa area na yan. So, yun lang po, nasa mahigit o 7,490 na po ang total earthquakes natin ngayong taon from January to July 2024. So, madadagdagan pa yan sa mga susunod buwan na buwan at patuloy natin itong nababantayan na fully detailed mga folks. At narito naman natin tinidito ito weather forecast para sa araw ng linggo, July 14, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, July 14, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa may bang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nasama ngayong umaga sa ating report. But since ang ating binabantayan natin ay yung mga low pressure area, lalo na sa may bandang silangan ng bansa, typically, at yung patuloy na magpag-ulan sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya lang din kahapon at nung isang araw. So, alam naman natin na mga kamabayan at magtutuloy pa yan hanggang this coming weekdays. At malalaman naman ninyo yan sa ating short-term weather forecast kung gusto nyo madalian or sa ating forecast storm prediction in 3 days. Makikita naman kagad yung pinaka-advanced forecast dito mga folks. At visit lamang din sa aking webpage, lalo na sa Dynamics at details mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.